Hello, kumusta? Ako pag-ampo nga kanunay ka naa sa maayong sitwasyon. Ug niining orasa gusto nako mo paambit sa ginabuhi ni Caleb. So nakita nako nga kanunay may sugutan sa mga pagwali ang ginabuhi ni Joshua, nabuhi ni Moses. Pero naadi ay usa ka life nga usa ka maayo nga testimony diha sa Bible kining kinabuhi ni Caleb. So dalon ta mo diha sa tema nga nag-ingon increase probabilities, no? Increase possibilities, nag-ingon ana siya. uh, sa life ni Caleb ako yung nakita nga daghan kay tag matun-an o niya kung daghan man ta og giatubang makaingon ta nga murag pildihin ta kapoy na kayo ko, pero si Caleb abi nimo lahi ang iyahang perspective sa kinabuhi. So, mag-start ang story diha sa Joshua chapter 14 verse 6 no to 15 ata ni ang naadihang story. Basahon sa nako para naatay common ground. Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, "You know what the Lord said to Moses the man of God at Kadesh Barnea about you and me." So diri nga time pa lang daan mga igsuon, gipahinumduman ni Caleb si Joshua ba. Kay nagsugod naman sila pag-apod-apod sa bahin sa mga yuta. So nini nga moment gipahinumduman ni Caleb si Joshua kung unsay saad ni Moses siya ha. Oto nga iyang gi-approach si Joshua dito sa Gilgal. Nya ingon pa siya, "Kabalo ka unsay gisaad ni Moses sa ako dito sa Kadesh Barnea. Saad ni Moses sa atong duha." Ngan siya. 40 ka tuig pa ko at that time. I was 40 years old. No, nya karon I am 85 years old. Imagine kung imong tan-aw na ngan 85% na lang lisura bulihok. Oy, pero siingon siya, kung unsa ko kaabtik sa una sa 40 years old ko, maora gihapon ko karon kakusgan. Imagine, through the years and 45 years waiting for his inheritance, maulang gihapon ang iyahang kanabang kakusgon, kadasig, na mudawat siyang bahin. So, ingon diri, "So on that day Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly." Dinhi karon ang mga twist and turns sa life ni Caleb. Imagine, bago pa lang sila dito sa kamingawan, uban ni Joshua, uban atong napulo, gipahimo silang spy. Unya, gihimo silang spy, nakita nilang duha nga kaya ra kaayo nila ang pildihon tong mga inhabitant dito. So ang napulo, because of the rule of majority, natuman oy nga ang ilahang pagtan-aw sa mga tao dito kay dagko man kayo mga higanti, ingon sila mura tag apan taon oy kumpara ng mga tawhana. So because of that majority rule, kining duha ka tawong isog, Joshua ug si Caleb, napildi sila sa desisyon ug nag-cause ni nga nagpabilin sila og 40 years dito sa kamingawan. So learning na to mga igsuon, in 45 years, no, nga naa sila dito, 40 years old at that time si Caleb, nakalabang sila after 40 years. So ang kadtong mga kuyog, mga kaedad nila ni Joshua nangamatay tanan tungod sa wrong report, tungod sa kahadlok. But these two courageous men, mauray nakatabok. And then dili pa gyud ingon ta nga sayon kaayo ang desisyon nga iyang gipili. Why? Now then, just ingon pa, they continue to read, no? "Just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. So I am 85 years old now, and I'm still strong as today Moses sent me out. I'm just vigorous to go out to battle now as I was then." Tanawa na, 85 years old ang edad, pero gusto pang makigubat, no?
Unya, kung imo ning tanawon, ingon siya dinhi, now give me this hill, country that the Lord promised me that day. Unsa man ang area? Kanang area sa Hebron. Yan sa man ang area sa Hebron. Gipanag-iyahan na sa mga kaliwat ni Anakites o ni Anakim. Unsa man ni sila? Mauni ang mga dagkong tawo, giant tatong panahon na. Wala gyud mingon siguro si Caleb nga. Gikan ako diha, naglisod-lisod nako kaniadto, tagai kog sayon. Pero si Caleb wala gyud mingon anak ang Joshua, ihatag nako ning iriyaha. Ihatag nako ning lisod pildihon. Kabalo ko gamhanan ang akong Dios. Tanawa ko ninyo na nga turning twist and turn sa life ni Caleb. Kabalo siya nga gamhanan iyang Dios. Ikaw karon siguro na kay pakibugnuan diha. Maybe it is a giant pod sa imo ha. Maybe gusto ka makagawas diha, pero maglisod ka, tungod kinadlo ka. Pero kung maka pamalandong ta karon sa kinabuhi ni Caleb Igsoon, ingnon ta ka nga makakuha ka og courage. Why? Ang twist and turn sa life ni Caleb kanunay niyang gisalig ngadto sa Ginoo. Mao na pinakanindot kayo nga mensahe. Why? Tibuok niyang kasing-kasing iyang gisalig ngadto sa Ginoo. Kanang mga giant diha, pildihon ko na kay dako ang akong Dios. Kung mauni ang ato ang learnings, mauni ang ato ang pagtan-aw sitwasyon, nagtuo ko kanining buntaga karon igsuon. Panalanginan ka sa Ginoo, pagawson ka sa Ginoo kung unsa may imong sitwasyon, kung gusto ka magawas diha, kung gusto kang maayo, ayuhon ka sa Ginoo. Ug direkta ni nga mensahe sa imuha karon, ayaw sa undang nga pagpaminaw kay napa siya gustong istorya sa imuha ug maka-learn ka about the life of Caleb. So important learnings in life in Caleb's life. Number 1, claiming to God what he has promised. So, iya gyud gikuha, iya gyud gipangayo ang Joshua. Ihatag ni sa ako kay mao ni ang gisaad sa kuha. So, kanus man talas nag-claim sa promise Ginoo. Kanus man talas ingon gani ang Ginoo sa tuan nga di man kita niya biyaan, di kita niya pasagdan o banan man kita niya. Ikaduhang butang nakita nako, seeing things in God's perspective, not ours. Dako ang atong Dios kung kita'y magtanaw ng mga higante na itong problema, pildi ta kaya kita magtanaw ng mga higante na itong kawalan-on, pildi ta. Pero karon igsuon, kung naminaw ka ni ining mensahe sa Ginoo, i-challenge ta ka. Gawas diha sa imong kahadlok og pagsugod og dakong pagtuos Ginoo og deklarahaing na ning imong problema ka lang, dako ang akong Dios. Problema ka lang, kalisod ka lang, buhata ang angayan nimong buhaton kay panalanginan ka sa Ginoo. Asa man gipanalanginan si Caleb, sa dihang gibuhat niya ang angayang buhaton. So number 3, so obey God's will wholeheartedly. Mao ni ang pinaka-challenge mga igsuon, daghang kay ta og mandate sa Ginoo, daghang kay ta gustong ipabuhat ni Lord niining panahon na karon. Pero usahay ang atong kaugalingon, ang ato ang ginasunod, ang atong kahadlok, wa tay lungagon, wa tay unsay kaugmaon sa mga anak, daghang kay ta question. But the question is, imo bang gisunod ang kabubuton sa Ginoo wholeheartedly? Base pod ba na atay kakulangan sa pagsunod diha sa Ginoo? Yan. Number 4, last, keeping the unwavering faith. Gikan pag 40 anyos, pag abot 85 anyos, wa gyud mausab ang pagtuo ni Caleb, maiya gyud ang yuta. Ikaw kung doon na kay pangandoy, kung doon na kay pangayuon sa Ginoo, gikan karon sultian ta ka na ay himuon ang Ginoo sa imong kinabuhi. He is not only a conqueror, Caleb is not only a conqueror, but he is a conqueror of giant. I will tell you today, you are not only a conqueror, but you are a conqueror of giant. Ang Ginoo magapanalangin. Salamat sa pagpaminaw.